na-send na na PowerPoint. Bagamat kasi yung cellphone ko kasi kaya kay Mrs. ang ang gamit kong cellphone dahil yung cellphone ko ay ayun nga sa sobrang pagmamadali ko from mula doon sa first floor nalaglag siya, nabasag. Tapos ayun, nawala yung yung kanyang zoom. Kaya salamat sa Lord dahil malakas yung signal ng cellphone ni Mrs. Glory to God. Salamat sa Panginoon sa patuloy niyang pag-iingat sa ating buhay, sa patuloy na pag-iingat niya dahil every day, araw-araw po kaming nasa labas. Amen. Para sa aking pamilya. Sabi ko nga, ang schedule ko po ay Monday to Wednesday para sa family. Then Thursday, para sa amin pong Bible School, aaral po kami. Tuloy-tuloy po ang learning natin sa Panginoon. Then Friday, Sunday, and Saturday and Sunday para po sa ministry ng ating Panginoon. So ayun. So ngayong gabi, praise God, napakaganda yung topic natin ngayong gabi kasi ito po yung word na ito, hindi ko makalimutan yung word na ito. Alam nyo yung remind na lagi sa ating kaisipan, yung word na ito, yung topic natin, ay dito po ako na-remind ng Lord lagi. Ako po ay nandoon sa sitwasyon na para bagang wala ng pag-asa at wala ng katapusan. Yung suliranin. No? Ito yung lagi kong binibigkas. Lagi kong iniisip. Amen. Yung topic natin. Hallelujah. Na our God is a miracle worker. Hallelujah. So ang ating text ay sa aklat ng Jeremiah chapter 32 verse 27. Ayan. Sabi po ng ating key verse, "Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too difficult for me?" Sabi ng Panginoon po yan. Sabi sa Tagalog, narito ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. May anumang bagay-baga na totoong mahirap sa akin. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa oras na ito, Panginoon, sa napakalaking pribilehiyo po, Panginoon, na kung saan narito po kami, malaya kaming nagbubulay-bulay ng iyong salita, malaya kaming lumalapit at dumudulog sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa napakalaking pribilehiyong ito. Hayaan mo po, Panginoon, na patuloy ka naming may taas ngayong sandaling ito sa aming buhay. Hayaan mo po, Panginoon, na mabigyan ka namin ng parangal, Panginoon. Malaya ka po, Panginoon, na kumilos sa aming kalagitnaan sa platform na ito, Father God, sa daily devotion platform, Father God. Malaya ka, O Diyos, na kumilos sa aming buhay. Mananatili pong bukas ang aming puso at isipan na upang ang iyo pong mga salita ay malayang tumimo sa aming mga puso, Panginoon, at ito po'y magrema at maging buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat po ng maraming marami. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magsalita, mangusap ngayong oras na ito. Tago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, upang ikaw ang siyang makita, maranasan, maramdaman, maobserbahan, at hindi po ang aking kahinaan, Panginoon. Salamat po ng maraming marami, Panginoon. Binabalik ko po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ayan, pasensya na po kayo kung medyo maingay sa aking kinaroroonan. Nandito po ako ngayon sa bayan ng Mangaldan. Hallelujah, Mangaldan, Pangasinan, yung aking location, at nandito po ako sa church. Amen. Dahil yung church po natin ay talagang dikit sa kalsada. Kaya medyo, hallelujah, medyo maingay po talaga. Amen. Salamat sa Lord. Amen. Glory to hallelujah. So ang ating topic, mga kapatid, glory to God.
Yung ating pong topic, our God is a miracle worker. Amen? God is the miracle worker. Gusto kong kunin yung word na miracle. Amen? Yung miracle, ano po, yung ating introduction. Miracle, something that human cannot do. Kapag sinabi mo kasing miracle, mga bagay na hindi natin kayang gawin ng Diyos. Marami po tayong limitasyon o marami tayong limitasyon o limitado ang ating kayang gawin. Limitado po yung nagagawa natin. Amen? Marami po tayong hindi kayang gawin pero lagi natin tandaan, kayang gawin ng Diyos. Katulad ng ating key verse, hallelujah, na sabi ng Panginoon, narito ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Mayroong bang mahirap para sa akin? Walang bagay na mahirap para sa Diyos. Amen? Dahil ang ating Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Amen? So ang akin pong mga points, mayroon po akong 4 na puntos kung bakit masasabi natin our God is a miracle working God. Bakit ang ating Diyos ay makapangyarihan? Amen. Kasi itong word na ito, yung our God is a miracle worker. Alam niyo po, malaki pong impact sa akin pong sa aking puso at sa aking paglilingkod. Na tunay ngang ang ating Diyos po'y walang imposible sa Kanya. Ang gusto lang ng Panginoon, magtiwala lang. Amen. Magtiwala tayo, hallelujah, sa maaaring gawin ng Panginoon sa buhay natin. Manampalataya. Sabi ko nga lagi, pag ako po'y nasa street evangelism, sa mga soul winning, Bible study, ang pananampalataya po, sabi ko, parang isang upuan na ikaw ay uupo diyan, ibibigay mo lahat ng bigat mo sa isang upuan, at kapag ikaw ay nakaupo sa isang upuan, na kahit na anong style ang pagkakaupo mo, gagawin mo. Bakit? Tiwala ka na kayang-kaya kang buhatin ng upuan. Ganyan ang faith. Ganyan ang pananampalataya. Ganyan po ang isang taong nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon na kahit saang sitwasyon tayo naroon, hallelujah, magiging malakas ang ating pananampalataya. Kahit nandoon tayo sa sitwasyon ng trials and problem, kung papaanong lumalalim, papaanong bumibigat ang mga pagsubok natin sa ating buhay, hallelujah, sabayan natin ng lakas ng pananampalataya sa ating Panginoon. Bakit? Because our God is a miracle. Amen. Number 1, hallelujah. Ayan po, our God is powerful. Ang sabi po sa aklat ng Matthew chapter 19 verse 26. 19 verse 26. Ayan. But Jesus looked at them and said, with men, this is impossible. But with God, all things are possible. Wow! Praise the Lord! Kung sa kaisipan ng tao, imposible. Pero sa Diyos walang imposible. Ito pong senaryong yan sa aklat po ng Matthew chapter 19 verse 26. Ito po yung isang lalaking mayaman. Kung namaalala nyo, ito po yung isang lalaking mayaman na kung saan nagmithi siya na pumasok o makamtan ang kaligtasan o makapasok at mapabilang sa kaharian ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, alam mo na ba yung 10 Commandments? Opo, Panginoon. Simula nga nung ako'y bata hanggang ngayon, ginanap ko na yan. Sabi niya, hallelujah. Ano pa ang nais mo? Ano pa yung gusto mong gawin ko? Sabi ng Panginoon sa kanya, okay, ibenta mo ang iyong ari-arian, kasi nakita nga ng ating Panginoon na itong lalaking ito maraming propisyon at mayaman. At tinry siya ng Panginoon sa prioridad niya sa kanyang buhay, yung nasa puso niya. Kasi gusto niya gusto ng lalaking ito na pumasok sa kaharian ng Panginoon Yun ang kanyang gusto Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, ibenta mo lahat ng ari-arian mo, ipamigay mo sa mga dukaden, sumunod ka sa akin. Alam niyo nung narinig ng lalaking mayaman na ito, na maraming propisyon, nalungkot siya sa
kondisyon na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Then ang ginawa niya, lumayo siya sa Panginoon. Tumalikod siya, then lumayo siya palakad. Naglakad siya palayo sa Panginoon. Kaya nung nakita ng mga alagad na itong lalaki ito'y lumayo, sabi ng Panginoon, tignan ninyo. Mas madali pang pumasok ang isang kamilyo sa butas ng karayo kaysa sa isang tao na ang prioridad niya sa kanyang buhay, yung sarili niya, yung kayamanan niya. Di ba? Di naman sinabi ng Panginoon na mayaman ka, hindi ka napapasok sa kaharian ng Diyos. Kahit nga dukhang-dukha kung ayaw naman talagang sumunod, di ba? Parang baliwala. So ang point ni Lord dito yung priority, yung sino yung naghahari sa kanyang puso. Amen? Kaya nung narinig ng mga alagad na yung illustration ng Panginoon, yung kamilyo sa butas ng karayom, imposible nga naman yun, di ba? Sabi ng Panginoon po kasi, mas madali pang pumasok ang isang kamilyo sa butas ng karayom kaysa sa isang tao, hallelujah, na maraming kayamanan. Ibig sabihin, prioridad niya yung mga bagay na material things. Kaya nung narinig ng mga alagad, imposible, Panginoon. Ang hirap pala na pumasok sa kaharian. Kasi nga, illustration niya yung kamilyo Alam naman natin yung butas ng karayom, kahit na balahibo ng kamilyo, hirap na hirap ka doon. Kasi nga, yung kamilyo, malaki pa sa kalabaw yun Pero madali pa raw pumasok ang kamilyo sa butas ng karayom. Kaya nung narinig ng mga alagad na imposible, sabi ng Panginoon, kung imposible sa tao, sa Diyos walang imposible. Amen? Because our God is a miracle worker because, number one, because God is powerful. Amen? Makapangyarihan yung Diyos natin na pinaglilingkuran. Wala pong imposible sa Panginoon. Sabi nga ng supporting verse ko, dito sa Matthew 19:26, but Jesus looked at them and said, with men this is impossible, but with God all things are possible. Because God is powerful. Amen? Makapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Lagi natin tandaan na kahit na anong sitwasyon na nandoon tayo, lagi nating isipin, Lord, hallelujah, mas kung gaano kalaki yung problema, mas malaki ang Diyos natin. Amen? Dahil our God is a powerful. Number 2, ang sabi dito sa aklat ng Jeremiah, chapter 29, verse 11, for I know the plans I have for you, declare the Lord, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Amen. Jeremiah 29:11. Our God is a miracle worker because God has a plan for each and every one of us. God has a plan for each every one of us. Amen. May plano ang Diyos. There's a purpose. May purpose ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Sabi ko nga po kung titignan natin yung luhika ng pagkalikha ng tao, nilikha muna ng Diyos lahat ng ating kailangan, di po ba? Nilikha muna niya lahat. Nung nakita niya na okay na, nakita ng Panginoon Diyos na lahat ay okay na, lahat ay kailangan na ng tao, din saka tayo nilikha. Ipinrepair ng Panginoon lahat ng kailangan natin. Amen. Saka tayo nilikha ng Panginoon. Dahil may purpose ang Panginoon. May plans ang Lord sa buhay natin. Amen. Ang plans ng Panginoon sa buhay natin, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Because our God has a plan. It's every one of us. Amen? May plano ang Panginoon. Tayo po'y dinisenyo ng Panginoon para, hindi para, alam niyo yun, sabi nga, dinisign tayo ni Lord, hindi para buntot, kundi tayo maging ulo. Amen? Dinisenyo tayo ng Lord para tayo maging mananagumpay. Amen? Kaya sabihin natin sa ating sarili, mananagumpay ako. Amen? Mananagumpay ako sa larangan ng digmaan. Amen? Kaya yung platform, yung church,
hallelujah, ay itinuturing nating batalyon. Nga. O itinuturing natin na kampo ng mga militar. Amen? Hallelujah. Ang ating church ay itinuturing nating kampo siya ng mga militar. Amen. Na talagang nagmo-motivate, nagmo-mold ng mga sundalo. Amen? Lagi nating tandaan, may plano ang Diyos sa buhay. Dahil tayo'y dinisenyo ng Panginoon na hindi talunan. Dinisenyo tayo ng Panginoon bilang mananagumpay na mananampalataya. Amen? Bilang mananagumpay na Kristiyano. Amen? Kaya lagi nating banggitin pag tayo dumadating sa mga problema at suliranin, mananagumpay ako pa. Because God has a plan for each and every one of us. Amen. Jeremiah 29 verse 10. Number 3, mabilis tayo, no? Hanggang 4 na points lang po ito. Ang number 3 ko po ay sa aklat ng Psalm 145 verse 9. Amen. Medyo nag-ano yung aking pipindutin ko dito yung view. Yun, praise the Lord. Psalm 145 verse 9. The Bible says, "The Lord is good to all, and His mercy is over all that He has made." Amen. Glory to Jesus. Ang sabi dito sa King James Version sa Tagalog, ang Panginoon ay mabuti sa lahat, at ang kanyang mga malumanay na kaawaan ay nasa lahat niyang mga gawa. Amen. Hallelujah. The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. Amen. Sa King James Version po 'yon. Dito sa NIV, amen. Glory to God. Na sabi doon, made. Amen. Mercy made. Kaya yung number 3 ko po, bakit ang ating Diyos, no, ay our God is a miracle worker, because yung number 3, ito po yung number 3. Because God is merciful. Mahabagin po ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang puso ng Panginoon ay talagang grabe yung kahabagan niya sa atin. Kaya nga tayo binigyan ng pag-asa. Kaya tayo po'y binigyan ng alam niyo po yun, ng katagumpayan. Lagi nating tandaan, mercy as over His works. Hallelujah. The Lord is good to all. Mabuti po ang Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Wala pong mahirap para sa Kanya. Sabi nga, sa Psalm 145 verse 9, "The Lord is good to all, and His mercy is over all that He has made." Amen? Hallelujah. Our God is merciful, mga kapatid. Mahabagin po ang Panginoon sa atin. Ang gusto lang ng Panginoon, lagi tayong lumapit sa Kanya. Alam niyo po, ang isa sa natutunan ko sa prayer, yung tinuro ng ating Panginoon na pag manalangin ka, ganito, sabi niya po pag manalangin ka, ganito, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Di ba? Bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw, Panginoon. Hindi niya sinabi doon na itinuro ng ating Panginoon na bigyan mo kami ng pagkain hanggat ako'y nabubuhay. Bigyan mo kami ng pagkain sa loob ng 1 taon, sa loob ng 2 linggo o 2 buwan, o kahit 1 linggo. Bakit sinabi ng Panginoon, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw? Di ba? Kasi gusto ng Panginoon, araw-araw tayong nagtitiwala sa ating Panginoon. Araw-araw tayong nagtiwala. Amen? Dahil masaya ang puso ng Panginoon pag nakikita niya po tayo na araw-araw tayo umaasa at nagtitiwala sa pwedeng gawin ng Panginoon sa atin. Amen? Hallelujah. Glory to God. Yan po yung aking number 3, because God is merciful. And then number 4, sa aklat ng 1 John chapter 4 verse 16. Glory to Jesus. 1 John chapter 4 verse 16. Ayan. Wow. Praise the Lord. Ang sabi po dito, the Bible says in 1 John chapter 4 verse 16, "And so we know
and really on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God is them. Wow, praise God. Sabi po dito sa Tagalog, sa King James Version, at ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Tingnan niyo po, no? Ang Diyos ay pag-ibig. At ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. At ang Diyos, ito yung maganda eh. At ang Diyos ay nananahan sa atin. Amen? Hallelujah. Sabi nga po, ganda po yung yung dito po, God is love, sabi po sa 1 John. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. Amen. Naalala ko yung yung turo ni Apostle Paul sa aklat ng Corinthians chapter 13 verse 13 na mananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, sabi ko doon. Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Pero ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Amen? Kasi po, love, kasi po sabi niya, God is love. Whoever lives in love lives in God. Amen? At ang Diyos ay nananahan sa atin. Kaya yung pag-ibig po, mga kapatid, no? Dapat ang pag-ibig, sabi nga, ang pag-ibig po ay talagang yan ang gustong-gusto ng Panginoon. Kasi kapag ako po ay nasa street evangelism or sa mga Bible study, sa mga soul winning, lagi ko po silang ini-encourage. Okay, sabi kong ganon, kuha kayo ng panukat, kuha kayo ng timbangan, timbangin niyo yung problema nyo, sukatin niyo yung trials and problem niyo, sukatin niyo rin yung pagmamahal ng Diyos, timbangin niyo rin yung pagmamahal ng Panginoon. Ngayon, sabi ko, once na nasumpungan mo na mas mahaba pa yung problema mo kaysa pagmamahal ng Diyos, mas mabigat pa yung pinagdadaanan mo kaysa pag-ibig ng Diyos, huwag ka nang maglingkod. Sabi kong gano'n. Pero hindi po eh. Ang problema may katapusan at may solusyon. Di po ba? Lahat ng mga trials and problem may katapusan at may hangganan. Pero yung pagmamahal ng Diyos, wala na tayo sa mundong ito. Ang pagmamahal ng Diyos ay mananatili pa. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hangganan. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. That's why, na walang dahilan na ang tao po ay hindi mag-respond sa pag-ibig. Lagi nating tandaan, God is love. Whoever lives in love, lives in God. Amen? Hallelujah. At ang Diyos ay nananahan sa atin. Amen? Hallelujah. Our God is a miracle worker because God is love. Amen. God is love. Hallelujah. So yan po mga kapatid, our God is a miracle working God. Our God is a miracle worker. Amen. Number 1 ko po, because God is powerful. Number 2, because God has planned for each and every one of us. And then number 3, because God is merciful. Number 4, because God is love. Amen. Ang ating pong application, hallelujah, ay sa aklat po ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Amen. Glory to Jesus. Sabi niya diyan yung word na yan ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14 ay naka-address. Yung word na yan naka-address sa kanyang bayan. Naka-address sa mga mananampalataya. Naka-address po yan sa atin po bilang tagasunod, naglilingkod, mananampalataya ng ating Panginoon, bayan ng ating pong Panginoon. Sabi niya, if my people, tayo po yun, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. Then, kapag ang bayan ng ating Panginoon, tayo po yun,
If my people, sabi po niya, ano po, where are called by my name, shall humble themselves. Number 1, humble themselves. And then number 2, yung prayer. Dito mapapansin natin mga kapatid, no, bakit mas nauna yung humble themselves kaysa yung prayer? Dahil hindi naman tayo puwedeng pakinggan ng Panginoon na hindi tayo po ay humble. Amen? Kapag tayo po ay, may pride or either may kaalitan, kaaway, parang gano'n, 'no? Kaya diyan inuna po yung humble themselves. Amen? And then number 2 yung prayer. And then number 3 yung seek my face. And then number 4 yung turn from their wicked ways. Amen? Kapag yung 4 na yan ay lagi nating, mina-manifest sa ating pong buhay, ang katugunan ng Panginoon ay mararanasan po natin tuloy-tuloy. Amen? Tuloy-tuloy nating mararanasan. Tutugunin tayo ng Panginoon lagi, pagagalingin tayo ng Panginoon, maging yung lupain natin. Amen? Glory to Jesus. So yan po mga kapatid, yung ating pong topic po ay Our God is a Miracle Worker. Amen? And then, yun po, ulitin ko po, no? Yung number 1 ko po. Ayan. Hallelujah. God is the miracle worker. Ito po yan. Our God is a miracle worker. Hallelujah. Because God is powerful. Because God has a plan for each and every one of us. Because God is merciful. And because God is. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, salamat po sa platform ng Daily Devotion. Salamat, Father God, sa lahat na naka-join in, kasama namin. Hallelujah, sa gabing ito, nagdideklara po ako, Father God, ng protection and provision, Father God, sa bawat isa in the mighty name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa tagumpay ng iyong gawain sa oras na ito. Salamat po ng maraming. Binabalik ko po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba kung aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Thank you po. Amen. 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 Glory to God po sa buhay mo po, Pastor Rodel, sa napakagandang mensahe na iyong ibinaba po sa mga oras na ito. At ayan, patuloy ka po nawa